SSES Filipino para sa unang baitang, unang markahan. Ang layunin para sa araw na ito, una, natutukoy at nakikilala ang kasarian ng pangalan. At pangalawa, nakapagbibigay ng mga halimbawa ng kasarian ng pangalan. Magandang araw mga bata! Marami na naman tayong matututuhan sa araw na ito. Ihanda na ang inyong sarili. Tara! Ang pag-aaralan natin sa araw na ito ay tungkol sa kasarian ng pangalan. Kung handa ng lahat, ay kunin ang inyong SMB at marker para sa ating pagbabalik-aral. Ang inyong gagawin ay tukuyin ang kategorya ng pangalan at uri ng pangalang nasalungguhitan sa pangungusap. Isulat ang inyong sagot sa inyong SMB. Handa na ba kayong lahat? Simulan na natin. Una, ang aking alagang aso ay malambing. Ang salitang may salungguhit ay aso. Ano ang kategorya at uri ng pangalang aso? Simulan. Ipakita ang inyong sagot. Ang aso ay hayop at ito ay pambalana. Magaling! Dumako naman tayo sa pangalawang bilang. Nakita ko ang aking kaibigan sa Pure Gold kahapon. Ang salitang may salungguhit ay Pure Gold. Ano ang kategorya at uri nito? Simulan. Ipakita ang inyong sagot. Ang pure gold ay lugar. Ito ay pantangi. Mahusay! Para naman sa ikatlong bilang, tuwing Pasko, dinadalaw kami ng aming lolo at lola sa bahay. Ang salitang may salungguhit ay Pasko. Ano ang kategorya at uri ng Pasko? Simulan. Maari nang ipakita ang inyong sagot. Ang Pasko ay pangyayari. Ito ay pantangi. Magaling! Sa ikaapat na bilang naman, nawawala ang lapis kong binigay sa akin ng aking ninang. Ang salitang may salungguhit ay lapis. Ano ang kategorya at uri ng lapis? Simulan. Ipakita na ang inyong sagot. Ang lapis ay bagay. Ito ay pambalana. Magaling! Para naman sa bilang 5, ang ating Pangulo ay dumalaw sa mga nasalanta sa Cagayan. Ang salitang may salungguhit ay Pangulo. Ano ang kategorya at uri ng Pangulo? Simulan.
Maari nang ipakita ang inyong sagot. Ang Pangulo ay tao. Ito ay pambalana. Magaling! Binabati ko kayong lahat dahil lahat kayo ay nakakuha ng tamang sagot. Ano nga ang pangalan? Ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Mahusay! Tunay nga na natatandaan ninyo ang ating nakaraang aralin. Ano-ano naman ang kategorya ng pangalan? Ang mga kategorya ng pangalan ay tao, bagay, hayop, lugar o pook, at pangyayari. Tama! Ano ang dalawang uri ng pangalan? Ang dalawang uri ng pangalan ay pantangi at pambalana. Ang pantangi ay tiyak o tanging ngalan at nagsisimula sa malaking letra. Samantalang ang pambalana naman ay di tiyak o pangkalahatang ngalan at nagsisimula sa maliit na letra. Napakahusay! Matapos nating magbalik-aral, dumako naman tayo ngayon sa ating aralin. Ano ang tawag ninyo sa mga taong nakatira malapit sa bahay ninyo? Ang tawag po sa mga taong nakatira malapit sa bahay namin ay kapitbahay. Tama! Kapitbahay nga ang tawag natin sa mga taong nakatira malapit sa ating bahay. Ngayong araw ay mayroon akong ipakikilalang mga kapitbahay natin. Handa na ba kayo? Atin natin silang kilalanin. Siya ay isang kartero. Naghahatid siya ng sulat sa mga bahay-bahay. Ito naman ay isang tindera. Nagtitinda siya ng iba't ibang prutas at gulay. Ito naman ay isang barbero. Naggugupit siya ng buhok ng mga kalalakihan. Ito naman ay isang ina. Ang larawang ito naman ay isang madre. Pangkati ng mga kapitbahay ayon sa kasarian. Madre, kartero, ina, barbero, at tindera. Ang dalawang kasarian po ay babae at lalaki. Ang mga salitang kabilang sa babae ay madre, ina, at tindera. Mahusay! Ano naman yung mga salitang kabilang sa kasariang lalaki?
Ang mga salitang kabilang sa kasariang lalaki ay kartero at barbero. Tama! Pansinin naman ang iba pa nating kapitbahay. Kabilang din ba sila sa kasariang babae at lalaki? Ating alamin. Ito ay dentista. Ang dentista ba ay lalaki? Hindi po, meron din pong dentista na babae. Tingnan nga natin kung tama yung sagot. Tama! Ang dentista ay hindi lamang lalaki. Meron ding dentistang babae. Ito naman ay isang guro. Lahat ba ng guro ay babae? Hindi po, meron din pong guro na lalaki. Alamin nga natin kung tunay nga na meron ding gurong lalaki. Tama nga, ang guro ay maaaring babae at lalaki. Ito naman ay larawan ng bata. Lahat ba ng bata ay babae? Hindi po, meron din pong batang lalaki. Alamin natin. Tama! Ang bata ay maaaring babae at lalaki. Ito naman ay pangulo. Ang lahat ba na nagiging pangulo ay lalaki lamang? Hindi po, meron din pong pangulo na babae. Tama! Hindi lahat ng pangulo ay lalaki. Meron ding pangulo na babae. Ngayon naman ay pansinin ang mga larawang ito. Anong kategorya ng pangalan kabilang ang mga larawan na yan? Ang mga larawang iyan po ay tumutukoy sa mga bagay. Tama! Kabilang ba ang mga larawang iyan sa kasariang pambabae at lalaki? Hindi po, dahil ang mga yan ay bagay. Pero ginagamit ng mga babae at lalaki. Napakahusay nyo naman! Ang mga bagay ay walang kasarian. Ang pangalan ay mayroong 4 na kasarian, kagaya nga ng ating napag-usapan kanina. Ito ay pambabae, panlalaki, ditiyak, at walang kasarian. Alamin natin kung ano-ano ang kasarian ng mga larawang ipinakita ko kanina. Ang pambabae ay tumutukoy sa ngalan ng tao o hayop na babae. Ang mga halimbawa ay ate,
lola, tita, inahin. Ang inahin ay babaeng manok. Reyna, ninang, tindera, modista, at prinsesa. May mga pangalan din na tumutukoy sa pambabae na nagtatapos sa letrang A, kagaya ng tindera, labandera, at marami pang iba. Pero hindi lahat ng pangalang nasa kasariang pambabae ay nagtatapos sa letrang A, kagaya nga ng iba pang halimbawang ito. Dumako naman tayo sa kasariang panlalaki. Ito ay tumutukoy sa ngalan ng tao o hayop na lalaki. Narito naman ang mga halimbawa. Kuya, lolo, tito, tandang. Ang tandang ay isang lalaking manok. Hari, ninong, tindero, sastre, at prinsipe. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, ang mga salita na tumutukoy sa kasariang pambabae ay nagtatapos sa letrang A. Pag panlalaki naman nagtatapos sa letrang O. Pero hindi lahat ng halimbawa ay nagtatapos sa O or sa A, kagaya ng mga halimbawang ito. Sa ditiyak naman, ito ay tumutukoy sa ngalan ng tao o hayop na maaaring babae o lalaki. Halimbawa ay bata, manok, kalabaw, pinsan, artista, kapatid, sanggol, magulang, at kapitbahay. Ang mga salitang ito ay parehong pambabae at panlalaki, kaya kabilang sila sa kasariang ditiyak. Para naman sa walang kasarian, ito ay tumutukoy sa ngalan ng bagay na walang buhay. Mga halimbawa ay mesa, bato, lapis, upuan, susi, krayola, saranggola, kulungan, at telebisyon. Lahat ng bagay ay kabilang sa walang kasarian. Ngayong alam nyo na ang iba't ibang kasarian ng pangalan, magkakaroon tayo ng pagsasanay. Kunin ang inyong SMB at marker para sa ating SMB time. Ano ang inyong gagawin? Tukuyin ang kasarian ng mga pangalan. Isulat ang PB kung pambabae, PL kung panlalaki, DT naman kung ditiyak, at WK kung walang kasarian. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Ang salita ay senyorito. Ano ang kasarian ng senyorito? Simulan. Maari nang ipakita ang inyong sagot. Ang senyorito ay PL. Magaling! Ang susunod na salita ay cabinet. Ano ang kasarian ng cabinet? Simulan. Pakita ang inyong sagot. Ang cabinet ay WK.
Tama! Ano naman ang kasarian ng binibini? Simulan. Ipakita ang inyong sagot. Ang binibini ay pipi. Mahusay! Ano naman ang kasarian ng salamangkero? Simulan. Ipakita ang inyong sagot. Ang salamangkero ay PL. Magaling! Ano naman ang kasarian ng tandang? Simulan. Ipakita ang inyong sagot. Ang tandang ay PL. Tama! Binabati ko kayong lahat. Ngayon ay alam nyo na ang pagkakaiba ng mga pangalan ayon sa kanilang kasarian. Tandaan, ang pangalan ay may 4 na kasarian. Ito ay ang pambabae, tumutukoy sa ngalan ng tao at hayop na babae. Ang panlalaki naman ay tumutukoy sa ngalan ng tao at hayop na lalaki. Ang ditiyak ay tumutukoy sa ngalan ng tao at hayop na maaaring babae o lalaki. At ang walang kasarian ay tumutukoy sa ngalan ng bagay na walang buhay. Tandaan yan mga bata. Ngayon naman, ay kunin ang inyong kwaderno sa Filipino at sagutan ang gawaing upuan. Ano ang inyong gagawin? Basahin ang mga pangalan sa bawat bilang. Piliin at isulat ang naiiba sa pangkat. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Ang mga salita sa unang bilang ay ina, reyna, ginang, modista, at prinsipe. Anong salita ang naiiba o hindi kabilang sa pangkat? Pansinin ang kasarian ng bawat pangalan. Pangalawang bilang, ang mga salita ay sapatos, susi, guro, mikropono, at kwaderno. Alin sa mga salitang yan ang hindi kabilang sa pangkat? Sa pangatlong bilang naman, syokoy, tandang, pari, kaldero, at ninong. Aling salita ang hindi kabilang sa pangkat? Bilang 4, guryon, bata, kalabaw, manok, at kalaro. Anong salita ang naiiba o hindi kabilang sa pangkat? At para naman sa panghuling bilang, kaklase, computer, kapitbahay, magulang, at prinsipal. Anong salita ang hindi kabilang sa pangkat? Tignan natin kung tama ang inyong mga kasagutan. Para sa unang bilang, ang pangalan na hindi kabilang sa pangkat ay prinsipe.
dahil ang prinsipe ay panlalaki, samantalang ang ina, reyna, ginang at modista ay pambabae. Sa pangalawang bilang naman, ang guro ang hindi kabilang sa pangkat dahil ito ay kabilang sa kasariang ditiyak, samantalang ang sapatos, susi, mikropono at kwaderno ay kabilang sa walang kasarian. Sa pangatlong bilang naman, ang naiibang salita ay kaldero dahil ito ay walang kasarian, samantalang ang syokoy, tandang, pari at ninong ay kabilang sa kasariang panlalaki. Sa bilang 4 naman, ang naiiba ay goryon dahil ang goryon ay walang kasarian, samantalang ang bata, kalabaw, manok at kalaro ay kabilang sa ditiyak. Sa huling bilang naman, ang hindi kabilang sa pangkat ay ang salitang abogada dahil ito ay kabilang sa kasariang pambabae, samantalang ang kaklase, kapitbahay, magulang at prinsipal ay kabilang sa kasariang ditiyak. Binabati ko kayong lahat sa inyong kahusayan. Hanggang sa muli, paalam!